your health, you will lose everything. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa HMO. Ano ho ba yung HMO? Yan ho yung mga hawak ninyong card na binabayaran ninyo para libre yung mga laboratories ninyo, check-up nyo. Ay ibig sabihin ho ng HMO, it stands for Health Maintenance Organization. Type po yan ng health insurance plan na nagpo-provide ng healthcare services through a network of contracted doctors, no? At hospital and other providers. At they focus on delivering cost-effective preventive care and typically requires member to acquire it, no? Now, ganito ho, may advantage and disadvantage itong mga HMO na to, no? Both sa doctor and sa patient. Ngayon, yung mga taong, yung mga tao po, pagdating sa health, lalo na ho sa mga Pilipino, halos ayaw hong gumastos pagdating sa kanilang kalusugan, which is wrong. Priority nyo nga ho health because health is wealth. Sa side ho ng pasyente, yung health ninyo mismo, di nyo ho ba nanonotice pagka gumagamit kayo ng health card, doon lang kayo mismo sa accredited doctors nung HMO na yun. And ayun, minsan wala doon sa ospital. Hahanap kayo ng ibang hospital na may accredited doctor sila. And ganito yun. Sa ospital, pagka maraming pasyente, inuuna ho yung mga magbabayad ng cash basis, no? At sa hulihan yung mga naka-HMO, no? Bakit? Kasi ho, siyempre, ang HMO ho kasi, kung magbayad yan sa doktor, 6 months, minsan more than pa, no? So, sobrang tagal. Ginawa nga hong empleyado ang doktor. Kaya ho kadalasan ang mga doktor na under ng HMO, ang pumapasok ho dyan, yung mga hindi pa establish ang pangalan. Actually, newly graduate doctors. So, wala pa hong masyadong eksperyensya. So, kahit ako, dumaan din ako sa mga HMO na yan, nung bagong graduate lang ho ako. Siyempre, pag bagong graduate ang doktor, wala pa hong na-build yan na career. So, wala pa ho yung sariling pasyente. And you have to build your name para ka magkaroon ng pasyente. Now, kaya ho, kung ang habol ninyo ay yung good health, hindi nyo ho yun masyadong makukuha sa mag-check up sa inyo sa health card. Kasi, yun nga ho, mga baguhan ng doktor. Tapos, i-list priority kayo. Pagkatapos ng mga magbabayad ng cash, saka kayo titignan. So, ganun po yun, no? And, maski na ho yung mga laboratories, hindi pwedeng gusto ko pagawa tong lahat na blood chemistry na to. Hindi ho pwede. Yung doktor, medical coordinator ang tawag dyan, no? Yan po ang mag-i-screen. So, sasabihin ng doktor, ano bang nararamdaman mo? May ganito ka ba? May ganyan ka ba? Pag sinabi mong wala, hindi nila tatanggapin na gusto mong magpa-ultrasound. Kailangan ho, may valid reason yung ipapa-request mong laboratories. Halimbawa, dati ka nang may diabetes, so gusto mong i-monitor, yun pwede yun. Pero yung gusto mong magpa-ultrasound, wala ka namang symptoms, hindi naman sumasakit yung right upper quadrant mo, hindi nila i-approve yun. So, meaning, more on business sila, no? So, tinitipid din kayo nung medical coordinator para sa company. Kasi kung lahat i-allow, malulugi ho yung kumpanya, no? So, kailangan limited din lang ang mga laboratory tests, no? And sa side din naman ng doktor, parang nagiging swelduhan na lang ho ang doktor niyan Kumbaga ang sahod nila sa doktor diyan mataas lang ng kaunti sa
ordinaryong empleyado, no? So, ginawa hong natural na empleyado ang doktor, swelduhan ka, not every patient, not for every patient, no? Baliktad na nga ho, kaya minsan may mga dati kaming doktor dati na ang dami-daming pasyente, endocrinologist. Tapos nung after several years namin siyang pinuntahan uli, walang pasyente. Bakit? Siyempre ho, halos lahat yun may health card. So, kahit na ho, espesyalista siya, meron pa rin hong mga pasyente siya na siyempre ho, kinain na ng HMO. Kawalan din ho yun sa mga doktor pag tayo nagpapa-manipulate dito sa mga HMO. Plus, pag na-hospital ho ang pasyente, hindi naman din ho nila sasagutin lahat. So, hindi ho katulad ng pag-private patient mo yan. Lahat ng the best for the patient, yun ang ibibigay mo, no? May mga katulad ho, pag may bukol sa lungs, hindi ho naman yan nakikita sa ordinary x-ray. So, kailangan ho talaga dyan CT scan. But, ang laki ho ng diferensya sa presyo, no? Ang CT scan, halimbawa 6,000 plus. Ang chest x-ray, sabihin na natin, wala pa 500. Siyempre, mapapagalitan ho yung doktor, bakit ganito, hindi na lang chest x-ray ang pinagawa mo? Yung ganun ba? Kasi isipin ng HMO, hindi na maalam ng pasyente yan. No? So, isa rin ho yun. Tapos, ito pa ho, high patient volume. Para ho makakompensate doon sa lower reimbursement, yung mga doktor ho need to see more patient in a day. So, potentially leading to a shorter time of consultation. And, siyempre ho, pag shorter ang time sa check-up, inaapura, kailangan 15 minutes, tapos ka na, no? Na yung quality ng care, nababawasan ho. I remember nung pag-graduate ko lang din ho, siyempre, pumasok din ho ako ng HMO. Dinadala kami sa mga Laguna, yung may mga factory. Halimbawa ho, factory, napunta namin dati, factory ng Bic Ballpen. Alam niyo ho, sa isang araw, ang doktor, dalawa lang kami. Isang female doctor, isang male doctor. So, tag-50 ang pasyente ho kami sa maghapon. So, isipin nyo, ilang minuto lang ang isang pasyente sa'yo. Check upin mo ho yun, mga annual fee from head to toe. No? So, wala hong quality care talaga. So, pag upo ng pasyente, check up ka na agad, konting tanong lang, tapos go. Next patient, ganun ho. No? So, hindi ho talaga pwedeng magkwento ang pasyente ng mahaba, lahat ng nararamdaman niya, kasi nga ho ganun. So, isipin mo, dalawa lang yung binabayaran mong doktor, pero sa isang araw, ang natitingnan nila, ganun karami. Siyempre, lahat yun nagbayad ng premium, di ba? So, kaya nga ho, ang nangyayari, negosyo ang dating ng doktor doon. Parang instrumento ka para kumita lang sila ng pera. And kaya ho ang pasyente is not satisfied with the HMO's restriction. They might blame their doctors for perceived delays or limitation ng care sa pasyente. No? So, kaya ho kailangan ang health, priority nyo ho yan. So, pinaghahandaan ho yan. Sa monthly income ninyo, ibabudget nyo ho yan, tipirin nyo yung mga ibang bagay para ho may maitabi pa kayo kung ilang percent para sa health ninyo. Huwag nyo hong iasa sa HMO. Bakit? Health is wealth, di ho ba? Kung hindi ho kayo nabigyan ng tamang healthcare doon, kasi nga ho, apurahan, tapos mga bagong newly graduate lang yung mga doktor, hindi ho nakita, may tumutubong cancer sa inyo. Hindi ho nakita agad kasi, ayun nga, limitado ho, imbis na CT scan, chest x-ray, plus yung tumitingin sa inyong doktor, ano pa ho, bago pa, no? Kulang pa ho sa eksperyensya. So later on ho,
malalaman nyo, ayun, may bukol ng malaki o saka pa lamang. Na kung yun ho, nakita agad sa mga tamang laboratory test at yung doktor nyo ay magaling din dahil eksperyensyado na, hindi ho sana lumala. No? Basta ho, pagdating sa health, huwag yung ipakikipagsapalaran sa alin ang mas mura. Kasi yung quality ho, nawawala talaga. No? Magtipid na kayo sa ibang bagay, pero ang health, huwag niyo hong tipirin. Hindi bali ho sa ibang bansa kasi may mga health insurance sila. No? Dito ho, karamihan wala. And yun, pagka may mga biglaang gastos po for the health, palagi hong hindi handa ang mga Pilipino. No? So kasi hindi nila isinasama sa budget. Parang laging feeling nila hindi na sila magkakasakit. Kaya ho yung ginagawa natin sa clinic, no, na vector scan, detox, blood cleansing, ano po yan, no? Health prevention na po yan. Bakit? Number one, ang vector scan ho, it touches the body before the onset of diseases. Ibig sabihin, mas naaagaho yan mag-diagnose ng sakit. Kumbaga, sasabihin niya na may diabetes kayo, pero actually, pag nagpa-test ka ng sugar, wala pa naman, napipick up na ho kasi ng vector scan na papunta ka doon. Okay? And yung ano naman ho, yung detox natin, lilinisin ho yung colon, liver, gallbladder, kidney, papatayin ho lahat ng germs sa katawan ninyo and lahat ng chemicals. Tandaan niyo ho, ang root cause ng halos lahat ng sakit is what? Microorganism o germs such as bacteria, virus, fungus, protozoans like amoeba, and parasite or eggs of parasite. So, pag hindi ho germs, number 2, chemicals or heavy metals, no? Plus, ano ho ang malilinis ho niyan, ang mga basic organs that is inside the body. And ang isa ginagawa hong yan na detox, so yung root cause ng halos lahat ng sakit ay naa-address. And what is the root cause? So, kadalasan ho, liver congestion, gallbladder and liver congestion. Siyempre, all throughout the time, nag-iedad ang tao, kumakain, narurumihan na rin ho yung liver. Yun ho ang unang filtering machine natin, pansala ng dumi, ng mikrobyo. Bago ho siya mapunta sa kidney. Nauuna hong dumaan yan sa pagsasala ng atay. No? Now, pagka ho nag-iedad ng tao, yung atay ho natin na yan, napupuno yan ng mga stones, bato. No? Unti-unti hanggang sa tumanda ka. No? Ngayon, pagka ho yan, puno na ng stones, malalaglag na ho sa abdo o sa gallbladder. No? Kaya akala nyo, halimbawa, normal ultrasound, walang gallstone. No? Hindi ho ibig sabihin na walang stone. Kaya lang ho, yung stone na doon pa ho sa harap sa loob ng liver. No? Kaso ho, ang stone sa loob ng liver, hindi ho nakikita. No? Ang nakikita lang whitish thing sa liver pag puno ng fats. No? Pero ang katotohanan ho, may mga stones lahat ng tao sa loob ng atay. Ang tawag lang ho doon, intrahepatic stones. Kapag nasa atay pa, magiging gallstone pag nasa gallbladder na. Pag usually sa gallbladder na, saka pa lang ho nakikita yan. No? So, pagka ho fatty liver na kayo, ayan, dyan na ho magsisimula yung high blood, diabetes, high cholesterol. Kasi nga ho, hindi na nakakasala ng maayos yung inyong atay. So, lusot na lang ng lusot ho yung mga cholesterol na hindi na ho na masyadong na-filter. Kukulapol ho yung sa gilid ng ugat. Yung sugar, ayan, tataas ang blood sugar. Yung uric acid, no? So, tataas din ng uric acid. While kung maganda ho ang inyong liver, maganda pa siyang mag-filter, mag-metabolize, doon pa lamang ho, mahaharang na no? So, kaya yan ho ang punot dulo ng lahat, halos lahat ng sakit. Kasama na ho dyan ang cancer, no?
Kaya if you do our vector scan, blood cleansing naman ho, ganun din. Malilinis niya yung mga dumi at chemical sa katawan. Plus, gaganda ho ang blood flow ninyo kasi maa-address ho yung mga atherosclerosis ninyo. So, pag ginagawa niyo ho yung tatlong yan, health prevention na po yan sa inyo, no? And hindi na ho kayo mauuwi sa pagpapa-hospital, no? Yun nga ho, kaya natin ginagawa ito because ang health prevention is more cost-effective kaysa sa treatment, no? So, mas less ho ang gastos pag nagpapa-health prevention kayo sa amin kaysa ho yung ma-hospital kayo. And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto kong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado kung maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag niyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 2020. Taga-probinsya po ako. 73 years old, high blood due to high cholesterol since 40 years old. Twinsta 80/5 ang umaga and carby 25 mg maintenance. Rosuvastatin 20 mg sa cholesterol. Malamang hindi siya makapunta sa atin. Kaya next na niya mga iniinom niya. Wala siyang tanong. Tinanong niya yung mga gamot niya. Okay, ano ang tanong niya dun sa gamot niya? Inihintay ko magtanong pa eh. Wala, sinabi niya lang yung mga iniinom niya. High blood daw siya. Okay, so comment ko lang ho dun sa Twinsta. Medyo mahina ho kasi ang mga sartan, no? So, telmisartan ho yan eh. In combination with amlodipine, no? Check niya ho yung BP ninyo kung nakokontrol o hindi. Pagka mga hindi ho marunong gumamit ng stethoscope sa BP, you'd rather buy digital. Kasi ho, lalo na ho, pagka nagpapa-BP lang kayo sa mga center, minsan ho, hindi naman marunong mag-BP, sasabihin lang sa inyo laging 120/80. Ang dami ho namin ganyan, tapos pag BP namin dito, 180, 200, no? Ibig sabihin ho, yung nagbi-BP sa inyo, hindi marunong, hinuhulaan lang po. E di mabuti pa ho, digital na lang ang bilhin ninyo, plus minus 10 lang ho yun. So, nandun ho kayo sa tamang BP, no? So, kasi yung machine na ang magbabasa para sa inyo. Basta ho yung sinasaksak, no? Yung rosuvastatin nyo po, pang cholesterol nyo po yun. Depende ho kung milligrams kasi niyan sa taas ng cholesterol ninyo, no? And di ko maalala yung isa ninyong gamot. Lagi ho mag-check ng BP, magpa-blood chemistry, ideally every 3 months. Case-to-case basis po, depende ho kung meron pa kayong ibang sakit sa inyong high blood. High blood ho is something that you need to control your BP back into normal. 120/80, pre-hypertension na ho yun. Ang normal ho talaga is 110/80. Kasi ho, ang simpleng BP na hindi nyo maipasok sa normal dahil ayaw nyo hong uminom ng maintenance o umiinom lang pero hindi ho nagme-measure ng BP, pwede ho kayong ma-dialysis dyan. Masisira po ang kidney ninyo. Not only high blood but also sa sugar po, no? Pantay oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. Everyday ho, bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead, no? And also, yung atin hong promo sa detox, buy 2+1. Bibili ho kayo ng isang detox at isang blood cleansing. Ma-free nyo ho ang vector scan. And ang another benefit nyo ho doon, automatic po, member kayo ng ating wellness program. So ano hong benefit?